Una po muna, isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. At isang mabiyaya at mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Ilang oras na lang, batiin po natin ang bawat isa ng Happy New Year. Happy New Year! Manigong bagong taon, mapagpalang bagong taon. Yan. God bless you. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa pagsalubong natin ng bagong taon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga biyaya ng taong 2023. At sa pagpasok ng panibagong taon, 2024, sinasamahan tayo ng mahal na Birheng Maria. Dahil sa araw na ito, ipinagdiriwang natin bilang isang malaking kapistahan si Maria bilang ina ng Diyos. Siya ang Theotokos, ina ng ating Panginoong Diyos, the Mother of God. Ang kapistahang ito ay hindi lang pagkilala kay Maria, bagkus pagkilala sa kanyang anak na si Jesus, na tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya nga si Maria ay hindi lang ina ng nagkatawang taong anak ng Diyos, kundi siya rin ay talagang ina, ng ina ng Diyos. Siyang ina ng Diyos. Kaya nga, sa pagpasok ng bagong taon, sinasamahan tayo ng ating mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, kamusta ang pagtatapos ng taon? Marahil ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang karanasan ng 2023. For some, the past year may have been a difficult and challenging year na tila ayaw nang balikan. Gusto nang mag-move forward. Perhaps 2023 was a year of lost opportunities. Taon kung saan nakaranas ng mga pagsubok at mga trahedya sa buhay. Siguro, merong ayaw nang balikan ng 2023 dahil nakaranas ng pagkawala ng isang relationship na matagal na inalagaan at pinaglaanan ng panahon. #Katniel. Marahil ayaw nang balikan ng 2023 dahil nakaranas ng pagkakasakit o kamatayan sa pamilya. Hindi nakapasa sa board exam, nawala ng trabaho, nalampasan ng promotion, nabaon sa utang, financial insecurity, and I can go on and on. Marahil, para naman sa ilan, sasabihin nila, maganda naman ang aking 2023. At patuloy akong umaasa na magiging mabuti ang 2024. Sana mas marami pang mga oportunidad, may bagong trabaho, mas mataas na sweldo, matupad ang mga pangarap namin sa buhay na magkaroon ng bahay, lupa, sasakyan, at iba pang ari-arian. Sana swerte ang 2024 ko dahil magbo-boom ang aking business. Mababayaran ko ng aking loan. Maging maayos ang aking kalusugan, maalwan ang buhay, magkaroon ng bagong jowa, sana all, at bagong miyembro ng pamilya, dahil merong kasalan na mangyayari sa 2024. O kaya, excited sa pagkakaroon ng isang bagong apo sa 2024. Marami pang magagandang bagay na inaasahan sa taong darating. Mga kapatid, depende kung saan tayo nakatindig. Ang bagong taon, pwede nating makita ng may pagkatakot, pag-aalinlangan, kawalan ng pag-asa. Pero pwede rin natin itong makita sa pananaw ng bagong pag-asa, bagong taon ng pagpapala, bagong taon ng mga pagbibiyaya, sapagkat ang bawat sandali, ang bawat panahon ay kaloob ng Diyos. Panibagong biyaya, panibagong oportunidad, panibagong pagkakataon na mapapurihan ang Diyos at makapaglingkod sa kapwa.
Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin si Maria. Merong isang word doon na talagang nakapukaw ng aking atensyon. Sabi sa ebanghelyo, si Maria ay nagbulay-bulay ukol sa mga nasaksihan niyang mga bagay. Ano ba yung ibig sabihin ng pagbubulay-bulay? Mary kept everything in her heart and pondered on them. Mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay ng ating mahal na Birheng Maria, hindi naman sa lahat ng pagkakataon mabiyaya yung kanyang buhay. In fact, marami nga rin siyang mga challenges na pinagdaanan. Diba? Naianunsyo sa kanya ng anghel na siya ay magdadala sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos. Hindi niya yun napaghandaan. Pero may mabuting biyaya din dahil nabalitaan niya ang kanyang pinsang si Elizabeth na magkakaroon din ng anak sa gitna ng katandaan. May mabuting nangyari din dahil yung kanilang paglalakbay mula Nazareth patungong Bethlehem ay naging ligtas sila. Naging maluwalhati at mapayapa yung kanilang paglalakbay. Pero meron pa ring challenge dahil nung nabalitaan ni Herodes na si Jesus ang hari ng mga Hudyo, no? Talagang na-threaten siya at gusto niyang ipapatay ang batang Jesus. Kaya tumakas na naman sila patungong Ehipsyo. Kaya nga kung titingnan natin ang buhay ng banal na mag-anak, parang roller coaster ride. May panahon na maayos, pero may panahon ding challenging. Pero ang lahat ng ito, inilagay ni Maria sa kanyang puso. Mary kept everything in her heart and pondered on them. Sa kabila ng lahat ng mga hamon, nagpasalamat pa rin si Maria sa lahat ng biyaya at matapang na hinarap ang mga pagsubok. Mga kapatid, siguro yan ang magandang disposisyon natin sa pagpasok ng bagong taon. Sana makita pa rin natin ang pagbibiyaya ng Diyos. At kung meron man dumating na mga pagsubok, mga hamon, mga challenges, sana katulad ni Maria, magkaroon din tayo ng tatag ng loob at katapangan na harapin ang anumang pagsubok na darating sa atin. Hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Mga minamahal kong mga kapatid, sa totoo lang, kung ganito ang ating disposisyon, hindi na natin kailangan ng mga pampaswerte. Hindi na natin kinakailangan mag-ingay. Hindi na natin kinakailangan magpaputok para mawala ang mga masasamang espiritong iyan. Hindi na natin kailangan ng pera sa bulsa para maging mabiyaya ang bagong taon. Kasi dami-dami natin mga pamahiin. Maglalagay daw ng pera sa bulsa sa pagpasok ng bagong taon para daw buong taon ay maraming pera. Totoo ba yun? Dumami ba ang pera mo? Ginawa mo na rin yan last year. Hindi na natin kailangan, no? Ang mga bilog na prutas sa hapag. Yan ay mga dagdag na gastos lamang. Pero hindi ko kayo pagbabawalan. Kung gusto ninyo iyan, yan ay mga dagdag na lamang. Dahil ang biyaya at pagmamahal ng Diyos ay sapat na. Amen? Sapat na yon. Hindi mo na kailangan magsuot pa ng polka dots na damit o kaya tumalon-talon mamayang midnight. Sapat na ang grasya at pagbibiyaya ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng ating unang pagbasa. Alam niyo po, yung unang pagbasa is derived from the old priestly blessing of Israel, na mula noon hanggang ngayon, ginagamit natin. Ito po'y dinarasal po talaga ng pari. Pariho ang nagdadasal nito at ibinibigay niya yung pagpapala at biyaya sa kanyang bayan.
And the prayer goes like this. We can find it in the first reading. Sabi doon, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at laging subaybayan. Lingapin ka nawa niya at pagkalooban ng kapayapaan. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly on you and give you peace. Yan din po ang panalangin na ibinibigay ko sa inyo ngayong gabing ito. At sana patuloy na maghari ang kapayapaan ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa ating komunidad, sa ating bayan, at sa buong mundo. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly on you and give you peace. Amen. Nawa, ang taong darating ay mapuspos ng mga biyaya at pagpapalang nagmumula sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.